Gagawa tayo ng homemade na yogurt. Actually, magpaparami lang tayo ng yogurt. Sobrang simple nito at 2 ingredients lang ang kailangan natin. Makakagawa ka na ng regular na yogurt at Greek yogurt. O, tignan mo ang texture ng yogurt. Panalo, di ba? Okay, so 2 ingredients lang ang gagamitin natin para sa ating DIY na yogurt or ang pagpaparami ng ating yogurt. So, meron tayong fresh milk at yogurt. Sa gatas naman ay maraming pwedeng gamitin na gatas, pero sa gagawin kasi natin na DIY yogurt, eto ay hindi natin iinitin yung gatas. So, kailangan na yung gatas mo, pumili ka ng UHT labeled na gatas. And sa yogurt naman, importante na pumili ka ng with live active cultures. Dahil kung ang yogurt na gagamitin mo ay walang live active na cultures, ay walang mangyayari sa yogurt mixture mo. Sa pag-ferment naman ay marami ding paraan. Yung iba, nilalagay nila yung mixture sa warm na oven or sa ilalim ng cabinet. Yung iba naman ay binabalot nila yung mixture sa towel. Or yung napakasimple ay inilalagay nila yung mixture kung saan yung warm na area ng bahay. Pero ngayon, dahil gabi na, ang gagamitin kong method ay kay Miss Matcha Cookie. Gumamit siya ng cooler. So, meron tayo ditong cooler. Naglagay ako dito ng mainit na tubig para mainit na agad yung ating cooler. Tapos, maglagay tayo dito ng room temperature na tubig para maging warm yung ating water. Kasi kailangan na warm yung paglalagyan ng mixture ng ating yogurt. So, i-touch natin siya. Kung hindi na nakakapaso yung init niya, okay na yon. Ayan. So, meron tayong sterilized dito na jar or container. Pwede kahit ano. Mas maganda na sterilized para hindi tayo mapanisan. Pwede kahit anong jar ha or container. Basta malinis. Okay. So, maglagay tayo dito ng spoonful ng ating yogurt. Okay. Tapos, ang gatas natin, buhos tayo ng konti na muna. Okay. Ayan. Tapos, mix natin. Ayan. Mix mo ng ayos. Kapag nahalo mo na siya ng maputi, ibuhusan natin lahat ng ating gatas. Ayan. Tapos, i-mix natin yan para lahat ng gatas ay may mixture ng yogurt. Ayan. Tapos, next ay tanggalin natin yung mga bula-bula. Tapos, ay takpan natin siya. Tapos, ay ilagay natin yung ating jar dito. Okay. Ayan, so hindi ko na siya pinuno dahil lulutang siya. Pero okay lang dahil yung mixture naman natin ay hanggang dito lang. Ayan, so yung water natin siguro mga sinobrahan ko lang siya ng 1 inch. So okay na yan. So ngayon ay takpan na natin ito. Ayan, so ngayon ay ilagay natin ito sa area na hindi siya nagagalaw-galaw para hindi siya nayuyug-yug-yug-yug. So, hayaan lang natin ito for 8 to 12 hours. Pwede mo siyang i-check after 8 hours dahil baka mas early yung pag-ferment niya. Malalaman mo yan dahil pag tilt mo ay parang hindi na siya watery. Parang siyang thick na siya. Kung hindi pa, syempre extend natin. Ayan, after 12 hours ay i-check natin siya. Actually, 8 hours pa lang dapat mo na siyang i-check. Ako talagang sinagad ko 12 hours. Ayan siya. So, tignan nyo. Pansin nyo, hindi na siya runny or watery. Talagang thick na. Ayan. So, pwede mo siya i-check ng 8 hours ha, para makita nyo. Ayan siya, oh. Tignan nyo. Oh, talagang di na siya nag-liquefy. And ang bango niya, kung ano yung amoy ng yogurt na ginamit natin, yun yung amoy niya.
Ayan, so ilagay na muna natin ito sa chiller for pwedeng 4 hours or 12 hours or overnight. And eto na po siya. Okay. Oh. Wow. Tignan nyo naman yung texture. Ayan, so i-mix lang natin yan. Ito ay 4 hours lang sa chiller. Kung gusto nyo mas thick, pwedeng i-strain natin ito para yung whey or yung liquid niya, ma-drain siya and magiging super thick and creamy ito. And maganda na gamitin mong container ay sakto talaga sa mixture para wala yung moist dahil pupunta yan sa mixture natin, baka mapanis. Ayan, so maglagay tayo ng yogurt sa ating sterilized na jar. Ang next step naman natin ay optional. Kung gusto nyo na Greek yogurt, sasalain natin siya. So, kung may cheesecloth kayo, itong akin ay hindi cheesecloth, pero manipis naman siya. Tapos, naglagay lang ako ng strainer. Lagyan natin dyan yung ating yogurt. Ayan. Ayan. So, wala akong panali. And, ayan. Kita ko na, nasisimula na siyang ma-drain. Kita nyo ba? Ayan, o. Ayan. So, ilagay na muna natin ito sa chiller overnight. Ayan, eto na siya. So, overnight ito sa ref. Oh. And eto yung whey. Oh. Ang dami! So, pwede mo siyang gamitin pang marinate or pwede mo siyang inumin. Tignan nyo yan, oh. Oh. Oh, diba? Meron ka ng Greek yogurt. Ayan. So, mas thicker siya. Oh, tignan nyo yan, oh. Diba? Ganda ng texture niya. And meron tayong sterilized na jar dito. Ayan, eto na yung ating mga yogurt. So, eto yung regular na yogurt natin at eto naman yung Greek yogurt natin. So, anong una? Ay, amuyin natin siya. Amoy yogurt talaga. Hindi naman stronger, pero parang mas angat yung amoy ng yogurt. So, texture naman, regular yogurt, ganito yung texture niya. Oh, diba? Maganda to sa mga sauce, no? Oh. Sa Greek yogurt naman, oh, very thick. Diba? Oh. So, pili lang kayo kung ano yung gusto yung texture. Etong regular natin or sa Greek yogurt. Ngayon naman, tikman natin. Regular yogurt. Creamy. Eto, creamy pero runny siya. Ito talaga creamy na makapal. Sa lasa naman, yogurt na yogurt talaga. Pero kung i-compare mo siya dito, eto ay matabang. So, eto medyo may tamis to eh. So, kung gusto mo na manamis-namis ang yogurt, pwede kang maglagay ng sweetener gaya ng honey or prutas, di ba? Pwede mo lagyan ng sweet mangoes, grapes, kiwi, and yung iba naglalagay ng nuts or granola ba yun? Ang yogurt talaga ay pwede mong gamitin sa iba't ibang recipe gaya ng sauce. Garlic sauce, yung ginagamit for shawarma. And pwede sa salad, pwede din sa biryani. Gagawa tayo ng biryani. Ay, na-miss ko na talaga ang biryani. So yes, sa mahilig sa yogurt pero medyo tight ang budget, pwede mo nang paramihin ang yogurt mo. So, napakasimple lang, di ba? And pwede mo siyang i-share sa kapitbahay, sa kaibigan, sa family. I-consume mo ito within 2 weeks. Ilagay mo sa chiller, ha? So, yung iba naman, kung gusto nila na magtagal ng 2 months, sa freezer nila ilalagay. So, pwede mo na siyang i-portion
para pagkuha mo, yun lang ang lalambot. O, ganda ilagay sa jar, diba? Tapos, pwede mo siyang ibenta. So, ayan, sana nagustuhan mo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!